Hello ka-Aruba. Um, so nandito na ulit nandito na ulit tayo sa ating ano ba tawag doon? OFW stories. Yun ba yun? Okay. So ito na yung part 2 natin. So itong i-share ko ulit is isang kaibigan ulit na nakilala ko dito at eventually nasa Pinas na din siya ngayon. So excuse me, and yeah, ngayon nakilala ko siya way back 2022. 2022 magkakasama kami sa church, and then eventually about around mga half year din ata kaming nagkasama. At hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanila kasi nagkahiwa-hiwalay kasi kami. Ayun, so nakakilala sila ng ibang barkada. So doon na sila nataliwas na sila. hindi ko naman sasabihin na nagka-barkada siya ng iba, ganun. So ayun. And nabalitaan ko na lang this year lang na nasa Pinas na pala siya kasi friend ko siya sa Facebook. And nakita ko na nasa Pinas. So nagkamustahan kami. So ayun na nga, na-share na nga niya ng ganun nga yung nangyari. So sinabi ko na pwede ko bang i-share sa sa YouTube ko kasi nag-upload ako ng mga stories ng OFW. Sabi ko okay lang naman, basta wag mo nang sasabihin yung name ko. So yun. So to start the story, ang amo niya is Indian. Actually hindi ko alam na Indian. Di ba sabi ko sa inyo, Indian ulit. So hindi ko talaga alam na Indian ang ang alam ko noon Chinese. So hindi pala, yung ate pala niya yung may ate siya dito. Yung ate niya pala yung may among Chinese. So siya yung Indian, ang Indian family ang amo niya. So itong kasing friend kong to, mahilig siyang magpa-sexy ng mga damit pag day off. Pag day off talaga. Kasi kapag work days, naka-pajama siya, naka-t-shirt. Pero kapag day off, yung backless, nakasando, hindi sa pero kumbaga, kung ikaw na nangangamuhan at lalabas ka na ganun, masisindak talaga yung amo mo. Hindi sa pero sinasabi ko lang yung totoo. Sinasabi ko din yung opinion ko. Yun yung nakikita kong sigurong naging meet siya ng ganun na ginawa yung amo niya. Ayun, lumalabas siya, nakikita ko sa post niya na gano'n, nakasando lang siya. Tapos ang makeup naman is lang naman, popular naman talaga. Actually ginagamit naman talaga natin yung mga babae, pero yung kasuotan, nakikita ko sa kanya na naka-short, yung short niya short pa, ganon. So siguro kapag lumalabas siya, nakikita yun ng amo ng lalaki. So siguro yung yung isip ng lalaki abay parang nagandahan na siguro sa aking friend, ganun lang ginawa niya. So okay, to fast forward the story, guys. Isang gabi daw, habang natutulog siya, yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Kapag may binigay sa inyong kwarto ang amo nyo, dapat sa loob talaga yung lock niya, okay? Wag nyong kahit okay lang na mabubuksan nila kapag nasa labas sila, pero kapag nasa loob ka, ilak mo kasi hindi nila mabubuksan yung paloob, okay? So kapag nandun ka sa loob, pwede mo siyang ilak. Gets nyo ba sa sinasabi ko? So ayun, ang gusto kong, what I'm trying to say is yung may lock talaga yung kwarto nyo, okay? Para hindi mabuksan. Okay. So, yun kasi yung isa din yun din kasi ang isang issue dito kapag nagbibigay sila ng isang kwarto is hindi nalalock, okay? Yun ang hanapin nyo.
So, kung may pera kayo, kapag nandito kayo, bili na lang kayo ng mga ano, yung di ganun, yung tawag doon, di ganun, di ganun, ano, yung nasa loob. Pag nasa loob ka, magaganon mo yung may kawit pa ganyan. Ganun. Bumili na lang kayo na ganun para mag-iturn-turn na lang ganun. Kasi, mga ano dito kasi, ano, meron talaga kasi mga lahi na manyakis. So, ayun, go back to the story. Yung friend ko, natutulog daw, guys. And yung amo niyang lalaki is pinasok siya. Pinasok siya sa kwarto at ano daw, at parang gustong may mangyari sa kanilang dalawa. Ganun, tapos babayaran daw siya. So, ayun, natakot daw yung friend ko. Kaya, kinabukasan, hindi na daw siya nakatulog that night hanggang kinabukasan. So, yung friend ko pumunta ng agency kinabukasan, nagsumbong at gusto nang umuwi. So, pinauwi siya agad. Okay? Hindi na siya, nung pumunta siya sa agency, kinuha na siya ng agency agad. Okay? Nasa accommodation na siya ng agency hanggang sa pinauwi na siya ng Pinas. So, kasi yun ang ano niya, ang request niya, umuwi na ng Pinas. Kasi siguro na trauma din siya. Yun din ang sinasabi niya sa akin, na trauma siya kasi first time niyang mangyari yung ganun sa buhay niya. Ganun. So, ngayon, nasa Pinas na siya. Nasa 5 months na din ata siya sa Pinas. Yun ang naalala kong sinabi niya. Nagtatrabaho na siya sa McDonald's ngayon. So, lesson learned. Siguro, yun nga. Kapag lesson learned, okay, sasabihin ko sa inyo, siguro kapag magdi-day off tayo, guys, okay lang magpa-sexy ka, okay. Pero, yung damit mo na bago na lumabas sa bahay nyo, kumbaga, sa labas ka na lang magpalit, ganun, ng sexy. Kapag lalabas ka sa bahay nyo, mag-t-shirt ka na lang or magpantalon. Tapos pagkalabas mo sa mall or ano, doon ka na lang magpalit ng pa-sexy. Okay? Para hindi makita ng amo mong lalaki kasi mga dito manyakis. Hindi naman lahat Pero pag-iingat lang, 'di ba? Ang Pilipina kasi dito. Sa tayo kasi mga Pilipina ang nag-aano ng mga natin, sarili natin eh. Alam mo 'yun? Kasi dito sa Singapore, guys. Ito ang tingin kasi ng mga tao dito sa mga Pilipina is bayaran na. Alam nyo ba yun? Pero hindi lahat kasi itong mga Bangladesh dito sa Singapore, mga engineer Bangladesh, yung mga construction, nagko-construction ng mga Bangladesh, Indian, ganyan. May mga girlfriend na Pinay, which is hindi ko alam kung single, ganon, or may pamilya sa Pinas, kapalit ng pera is magpapaano, ganon ang issue dito, yung ganon ang chismis sa mga naging chismis yun dito sa ating naging chismis yun sa ating mga Pinay dito sa Singapore. So ayun, yun lang yung may share ko din about din pala sa day off na sinasabi ko sa last video ko. Ano ba yan? So, yan. About sa day off, guys, dito sa Singapore, kapag Chinese, mostly, once, twice lang sila magbigay a month ng day off, okay? Sa day off mo ng linggo, magliligpit ka muna bago ka makalabas ng bahay, which is magtatrabaho ka muna bago ka makalabas ng bahay. At ito pa, may curfew ka pa, pero hindi naman lahat hindi lahat ng Chinese is ganun pero karamihan ganun. At may curfew ka pa, minsan nasa 5 PM dapat nakauwi ka na kasi magtatrabaho ka ulit pag uwi, okay? Magliligpit ka, maghuhugas ka ng mga pinagkainan the whole day, okay? Imagine nyo na yung hugasin the whole day, okay? Hindi talaga nila hindi talaga nila hahawakan yan or itatouch yung mga hugasin na yan mga pinaglutuhan nila, ganun. So ayun, pero sa ating mga Pinay kasi mga tayo, uragon
mga ano tayo, palaban, ganon. Mga palaban tayo eh. So, kaya natin yan, okay? Kaya yan. Nasa sa inyo na yan, nasa pag-uusap niyo na yan ng employer nyo. Yan ang lagi kong sinasabi, okay? Galangan nyo sa pakikipag-usap sa amo nyo. Mag-practice kayo ng mga sasabihin nyo sa interview. Ganon kasi yung ginawa ko sa sa interview ko noon. Nag-practice ako ng kung ano man yung mga pwedeng i-question sa akin. Sinasagutan ko dun, tapos kinakabisado ko lahat yung i-answer ko. So nung first interview ko, nasagot ko lahat, naselect ako agad. So ayun guys, yung tips na gusto kong i-share sa inyo. And yun din yung story ng isang friend ko na napauwi sa Pinas kasi hindi siya lucky sa employer niya. So ayun guys, see you ulit sa next vlog and good night.